Napaisip tuloy si Emil kung paano nalaman ni Liam kung sino ang kanyang anak at nakahanap naman ng pagkakataon si Tupac na makatakas mula kay Emil. Pero hinahabol naman siya ng mga tauhan ni Emil. Nanlaban naman si Tupac sa tauhan ni Emil kaya pinatay siya nito. Nakita naman nila Lieutenant Arisa ang katawan ni Tupac at inutusan niya ang kanyang tauhan na samahan nila sina Olsen at Magnus pabalik ng abandonadong resort. Nagtanong si Olsen kay Lieutenant Arisa kung bakit sila babalik, na kaya naman niya tumulong. Sinabihan ni Carrioso si Olsen na baka mapahamak lamang sila. Sinabihan naman ni Lieutenant Arisa si Olsen na alam na nila ang daan, bumalik na sila. Ang sabi ni Magnus, hindi siya aalis hanggat hindi niya nakikita ang kanyang anak. Hindi rin aalis si Olsen at tutuloy pa rin niya ang pagtulong sa kanila ni Lieutenant Arisa. Wala nang magagawa si Lieutenant Arisa kundi huwag na lamang paalisin sina Magnus at Olsen dahil kulang na kulang din siya ng mga tao. Kinausap ulit ni Emil si Liam sa radyo upang sabihan ito na huwag siyang magkakamaling saktan ng kanyang anak. Isusunod niya ang anak ng senador kapag hindi niya pinakawalan ng kanyang anak at gusto sana ni Emil na kakausapin niya si Lainey. Ngunit hindi pumayag si Liam at sinabihan niya si Emil siya ang magdidikta sa kanya. Sinabihan ni Emil si Liam na kapag sinaktan niya ang kanyang anak, tutugisin niya ang kanyang mga magulang at papatayin niya ito sa kanyang harapan. Sinabihan naman ni Liam si Emil na kaya rin niya gawin iyon. Kaya niyang gilitan ng liig si Lini sa kanyang harapan. Sinabihan ni Emil si Liam na makinig ito sa kanya. Galit na sinabihan ni Liam si Emil na siya ang dapat makinig sa kanya. Hahayaan niya na makalabas sila ng isla. Lahat ng mga guest, mga staff, pati ang kanyang pamilya. Lalabas sila ng ligtas, kapalit ng buhay na kanyang anak. Susundin naman ni Emil ang lahat ng gusto ni Liam kung makakausap niya ang kanyang anak at pinutol kaagad ni Liam ang kanilang pag-uusap ni Emil. Sinabihan ni Dado si Emil kung gusto ni Liam na umalis ng isla na kasama niya ang lahat, isa lang ang paraan, sa marina. At nagtanong siya kay Emil, ibibigay ba niya ang gusto ni Liam? Ang sagot ni Emil, hindi siya papayag na diktahan siya ni Liam. Nagtanong ulit si Dado kung paano naman si Lini. Ngunit isang ngiti lamang ang tugon ni Emil. Samantala, si Smile o Lini pala ang nagnakaw ng architecture blueprint ng La Playa Roja upang ibigay ito sa kanyang ama para pag-aralan nila ang bawat pasikot-sikot ng isla. Nagpanggap din siya bilang hostages upang malaman niya ang mga pinaplano nila Liam. Idinidinay pa rin ni Jacinto kay Senator na wala siyang kinalaman sa nangyari sa La Playa Roja at sinubukan pa niyang baliktarin si Domingo upang ito ang mapaghinalaan ni Senator. Kinuha naman nila Dado si Maki dahil kapag hawak nila ito, hindi sila magagalaw ng mga pulis. Sinabihan ni Dado ang kanyang mga kasamahan na kapag nakita nila ang grupo ni Liam, huwag muna silang magpapaputok. Baka nandoon ang kanyang kapatid na si Ian. Nagdududa naman si Emil na hawak nila Liam si Ian at siguradong gagawin nila itong panangga. Dinala naman ni Liam ang mga staff sa marina upang sila ay makatakas na at isinagawa na niya ang kanyang plano. Ipinaalam niya sa lahat na dumating na ang mga pulis at namatay nito ang mga hostage taker, pati na ang kanilang leader. Kaya sobrang masaya silang lahat at minamasdan ng maigi ni Liam ang mga staff ang kanilang mga reaksyon at dito na nga niya nalaman kung sino si Linis sa kanila. Kaya huwag nating palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Roja. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos na upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.